So yun, good day mga boss. So i-review lang natin tong Kevlar Power Amplifier TX400. Tayo sa kanyang power transistors guys. So yung power transistor niya is Japan TTA 1943. So meron siyang 1, 2, 3, 4, 5 tsaka meron pa sa ilalim, so makikita nyo yun dyan yun. So tig si 10 power transistors per channel siguro to, kasi meron akong nakitang sa baba may mga ano rin yan yan. So I think this is 10 power transistors per channel. So magkabilaan. So yung transformer ni Kevlar TX400 is nasa around 6.5 inches yung diameter. So di lang natin makikita kung ilan ano yung power output, yung output niya dito kasi may cover. Hindi natin makikita, may cover. So yung capacitor naman na ginamit niya is K1. So K1 10,000 microfarad at 63 volts. So apat na capacitors, 10,000 microfarad at 63 volts. So ito naman yung likod ng Kevlar TX400 guys. So si Kevlar TX400 TX series is meron siyang crossover. So ang crossover niya is tig-isa per channel from 60 Hz up to 250 Hz. So kung alam mo na paano gamitin yung crossover, so di na natin kailangan i-discuss to. So this is 400 watts RMS times 2 at 8 ohms. Tsaka 600 watts RMS 4 ohms, 800 watts RMS 2 ohms. So Kevlar is stable sa up to 2 ohms. So and then yung bridge mode niya is meron siyang 1000 RMS, 1000 watts RMS 8 ohms and 1200 watts 4 ohms. Isa lang yung nakita kong parang may diferensya dito. Ito yung kanilang description, di ba? Na itong input saka link nila. So yung input nila, so napansin ko is naka male XLR. So dalawang yung input niya male XLR, tas yung link naman yung female. So nagtanong ako sa Kevlar sa Facebook page nila, which is sinabi naman nila na yung pangalan lang daw yung nagkamali ng lagay. So instead ito yung input, link ang nailagay, then itong link, input yung nailagay. So yan lang yung nakita kong parang may mali sa Kevlar series. So all in all, maganda naman. Maganda yung laman ng Kevlar TX400. So yan, malinis. Tsaka yung fan niya guys, dalawang pares lang yung fan niya. Maganda. Ayos Kevlar.